Yun ang pasabog nyo? Yun ang inyong whistleblower? Yeah. Yun ang painstakingly churrot? Bilat sing iloy. Mabuti pa nagbasa na lang kung Bilat sing iloy comics. Walang kwenta. Diniin nyo lang yun di puta. Si Batamboloslos na alam na rin namin yun. If they can stop PGMN through this case, and then also stop si Martin Romualdez again using this case, then sila ang grand winner dito sa kontrobersiya na ito. Hindi ang PGMN, hindi si Martin Romualdez, hindi ang demokrasya. Bandang huli, si BBM pa yung makikinabang nito. Kasi ang kaso ng katiwalian ay lalayo ng lalayo from the doorsteps of Malacanang at papunta lamang ito kay Martin Romualdez. Ano ba talaga ang papel ni CJ Hero, mga Kadunatics? Co-founder ng PGMN at ng PGMN mismo, or si Franco Mabanta, sa usaping politika na pinagpugaran ng mga Marcoses at Romualdez. Kasi naglabas na ang PGMN through CJ Hero, mga Kadunatics, na expose kuno kay Martin Romualdez. Pero nung nakita natin yung video, siguro nakita nyo din yung mga part ng video, wala namang expose doon, mga Kadunatics, that, something that put a nail to Martin Romualdez. It was all just a file of videos from social medias, mga Kadunatics. Filed up together and then with intense music background. Though magaganda yung mga pinagsasabi ni CJ Hero doon sa video, mga Kadunatics, na talagang pananagutin si Romualdez. Pero something is lacking. I truly believe, alam nyo na ito, mga Kadunatics, never mention of Marcos family or even Bangag, mga Kadunatics. Ano ang meron? Ano ang papel nila sa usaping politika against sa mga Duterte at Marcoses? Ang gusto lang nilang ipakita sa video na to ay si Martin Romualdez yung mastermind. O nga di ba? Ang sabi nila, mastermind talaga or God si Romualdez sa Kongreso, mga Kadunatics. Kaya nakakapagtataka kung ano yung laruan ng PGMN at CJ Hero. But, before we continue, eto, si Ilongga, mga Kadunatics, na kinasuhan din. May something din na notice. Pakinggan lang natin, mga Kadunatics, before we go on further. Yun ang pasabog nyo? Yun ang inyong whistleblower? Yeah. Yun ang painstakingly churrot? Bilat sing iloy. Mabuti pa nagbasa na lang kung Bilat sing iloy comics. Walang kwenta. Diniin nyo lang yun di puta. Si Batamboloslos na alam na rin namin yun. Alam namin ang mga figures since 2013, figures ng 2020. Gumawa ka lang sa declamation mo, babaeng babaeng purong ngipin. Ang isang di puta, wala extortion na nangyari, yes. Pero bayaran kayo ni BBM. Yun lang yun. Akala ko Bilat sing iloy may mga bigayan nasang mga daktis. Yung may makita, kung may mga secret camera, Bilat sing iloy, declamation pala yun, di puta. Declamation lang daw ang nangyayari, mga Kadunatics. Walang mga ebidensya na nagpapatunay talaga na si Martin Romualdez ay sangkot talaga sa anomalya, sa flood control. Kundi, declamation lang ang tawag niya. May isa pa siyang sinabi dito, mga Kadunatics, na, sabi niya, bayaran lang daw ang PGMN at si CJ Hero para lugmukin o igiit itong si Martin Romualdez. At ang isang lawyer nagsabi, mga Kadunatics, na wala nang silbi ang expose na to kasi si Martin Romualdez has fallen from grace, mga Kadunatics, and he is no longer the Speaker of the House, and may kaso ng sinampas sa kanya. 5 kaso pa nga, mga Kadunatics, yan ay saad ni Ombudsman Remulla. So, para saan yung video na yon? Di ba? I would not even say na itong si CJ Hero ang nag-narrate, mga Kadunatics, sa expose ko, I would not even say na bayaran siya ni Marcos Jr. Kasi when you look at her page sa Facebook, like this, mga Kadunatics, alright?
ito ay page ni CJ Hero official, mga kamokong, right? But anyway, so Egay, Ang lahat ng mga shared niya dito, MLC ito nga, di ba? Sinuportaan niya ang pagsabi ni Inday Sara Duterte na ang mga totoong magnanakaw hindi sa bangko pinapasok ang pera kundi sa maleta. Ang saad niya dito, wrong. Sa malaking vault sa basement po. Okay. So, it's a kind of support mga donatics, Reporter. right? Dito, di ba? O, idiniin niya si Trillanes na sinabing si Samuel Oy daw ay isang drug lord. At ito, may sabi siya dito, this is Mr. Samuel Oy, the guy Antonio Trillanes called a drug lord. It is important to note that until now, and despite everything Trillanes has accused him of, there's no evidence. Okay, taas pala to. So, ito yung mga current position ni Samuel Oy, mga kadonatics. So, may ganito ba? Drug lord, may presidente, vice presidente sa isang company. So, it's likely not, mga na donatics. Ngayon, alos lahat yan. Pero nga, di ba? May shinerd pa siya dito na pinost ni Manny Piñol. Okay? Secretary ni Tatay Digong noon, mga kadonatics, sa agriculture. Right? Cabinet Secretary with Abe, okay? Sincho Abe and Tatay Digong. Alright, we can say na itong si CJ Hero ay, maka-Duterte, mga kadonatics, or maka-Sara. Pero, sa mga shared post niya, or post talaga niya, mga kadonatics, wala kang makikita na tinutulig sa ang administrasyon ni Marcos Jr. Siguro, alam niya, mga kadonatics, ang nangyayari talaga. Under Marcos regime, mga kadonatics. But she chooses not to, talk about it. Kasi siguro, sa relasyon ng PGMN kay Marcos Jr. sa founder nila na si Franco Mabanta, they are very close, mga kadonatics. I would not even say in past tense. Because I assume na sila ay close pa rin hanggang ngayon. Kasi kahit nga ang aso ni Marcos Jr., kilala itong si Mabanta. So, not once, but many times, pumunta siguro siya doon sa bahay ni Marcos. Ngayon, bakit ganon? Ito ba ay namamangka lang? Or pinili niyang tumahimik sa bagay na ito, mga kadonatics, kahit against siya? When you look at okay, try to check, mga kamokong, right? Ito naman ay PGMN na YouTube channel nila. Mas na-mention pa dito si Vince Dizon, halos lahat. Vince Dizon. So many times. Pero never a Marcos, mga kadonatics. Anong meron? Di ba? Right, Dizon. Halos si Dizon dito. So, I don't even know what to do anymore. Okay, sinuportahan niya pa si Dare to Ask. Di ba? Okay, may isang lawyer na ating panonoorin, mga kadonatics. Ang ganda ng sinabi niya patungkol kay CJ Hero at sa PGMN. Pakinggan natin, mga kadonatics. Right. You have to review and pag-isipang mabuti at tanungin sino ang makikinabang dito sa istorya na ito laban kay Martin Romualdez. Ako tingin ko, it seems as if it's going to be the administration because yung administrasyon ay nagsabi na nasasampahan nila ng kaso at meron na nga isinampang kaso kay Martin Romualdez sa ombudsman. At pagkatapos, gagawa ka ng storya laban kay Martin Romualdez. Hindi ba't ibo-bolster lang nito yung teorya ng administrasyon na ang may kasalanan ng lahat ng ito ay si Martin Romualdez? And my problem with yung release na yung teaser sinasabi ng PGMN is that they're gonna take down Martin Romualdez, they're gonna discuss corruption, pero wala silang sinasabi sa kung anong magiging or naging partisipasyon ni BBM dito sa corruption ito. Why are they now centering on Martin Romualdez when he is no longer the speaker?
when he has fallen from grace? And why are they now parang mirroring the story of Malacanang na parang it is now Martin Romualdez' fault and not BBM. So, sa tingin ko, itong paglabas na ito ng story na ito against BBM or against Martin Romualdez is like hitting two birds with one stone para sa Malacanang. Because si Claire Castro mismo ay nagsasabi na parang recently daw nagre-release si Mabanta has fallen from grace dito kay Marcos dahil nagre-release sila ng mga story that is critical of the government. Totoo naman, nagre-release din sila. Pero nagre-release din sila ng critical sa iba pang mga sa Duterte at mga pro-Duterte mga supporters ng mga congressman. So paano nagbebenepisyo diyan ang administrasyon? Well, if they can stop PGMN through this case and then also stop si Martin Romualdez again using this case, then sila ang grand winner dito sa kontrobersiya na ito. Hindi ang PGMN, hindi si Martin Romualdez, hindi ang demokrasya. It seems as if, para sa akin, hindi ko basta pinaniniwalaan yung mga story na ito. Kaya hindi ako agad naglabas ng video. Ina-analyze ko munang mabuti at tinignan ko muna sino ba talaga ang makikinabang dito. And my guess is, parang sa lahat ng mga kaganapan na ito, bandang huli, si BBM pa yung makikinabang nito. Kasi ang kaso ng katiwalian ay lalayo from the doorsteps of Malacanang at papunta lamang ito kay Martin Romualdez. I don't know if PGMN is doing this deliberately or unwittingly. Pero kung may kaso na si Martin Romualdez sa ombudsman, ano pang silbi ng kaso ng inyong expose na gagawin laban sa kanya? Correct. Something's not right. But tayong lahat, magmamasid tayo, makikialam, mag-aaral. Dahil mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Mahirap makialam ang taong walang alam. Correct na correct. Well, anyway mga kadunatics, di ba? Dito pa lang malalaman natin na ang magbe-benefit sa video na inilabas ni CJ Hero at ng PGMN ay si Bangag. Ang administrasyon mga kadunatics, alam naman natin na they are trying to make Martin Romualdez as the scapegoat now. Now, adding to the insult, etong video na to, nako, mas pinapaganda pa ang chances ng mga Marcoses at ng kanyang administration. Bakit pa inilabas to mga kadunatics? Even si Attorney Harry Roque sabi niya, ilabas na ang katotohanan kasi wala naman silang inilabas. Si Bangag lang, sabi ni Attorney, si Bangag lang ang nabibenepisyo sa video na inilabas ni CJ Hero at ng PGMN. Oh no, what do you think mga kadunatics? Ito ba ay kasama sa mga plano ni Bongbong Marcos para pabanguhin yung pangalan nila mga kadunatics? Ang pag-aresto ba kay Franco Mabanta is just part of the script? Ipapakita nila na itong si Romualdez na may pera at may video kuno talaga na totoong nangurakot itong si Martin Romualdez para i-DN siya masyado, di ba? O sasabihin ngayon ng tao, nako, totoo nga talaga. Si Martin Romualdez, may extortion video mga kadunatics. Totoo yung extortion na nangyari. Or, part sa ng NBI mga kadunatics, habang napakainit ng pangalan ni Matibag. Eto, nangyari mga kadunatics, eto, ang extortion threat daw kuno ng PGMN founder kay Romualdez. Sobrang gulo mga kadunatics, but one thing for sure, si Bangag ang magbebenepisyo sa ginawa ng PGMN at ni CJ Hero, which we don't accept that mga kadunatics. Baka ito lang ang PGMN at CJ Hero ay may malaking utang na loob sa mga Marcoses. Alam naman natin kung gaano sila ka close friend, di ba? Kaya
eto na lang, si Romualdez na lang yung ididiin, mga kadonatics. Sobrang dumi ng politika sa Pilipinas. Tapos, okay lang sana kung sila yung nagsasuffer. Hindi yung mga taong nasa baba, mga kadonatics. Kasi, habang ginagawa nila tong mga kademonyuhang ito, tumataas yung bilihin, bumubulusok pababa yung ekonomiya, at iba pa, mga kadonatics. At tayo ang nasa baba, ang magsasuffer kasi bilyonaryo na tong mga tong nagdidiinan. Well, ingat palagi, mga kadonatics, at keep updating, alright? Sa mga nangyayari. Comment down below at babasahin natin yan, mga kadonatics. Don't forget to like and subscribe. God bless you. Keep praying. Bye-bye.